Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. Ayan, so ngayong umaga magpapakain tayo ng ating alagang tilapia. Ayan. So kung follower ko kayo sa FB, sa TikTok, or subscriber ko kayo sa YouTube channel, alam nyo na tong alaga natin dito sa ating aquaponics. Ito po yung ating mga tilapia. So magbablog tayo ngayon. Kung last time nung Father's Day, nag-harvest tayo dito mga kagaya. So kumuha tayo ng 10 kilo dito sa ating alaga. At nakakatuwa lang na ang lalaki na ng ating mga alagang tilapia. Sobrang laki na nila, halos yung kinuha natin ay may 1 kilo na, mag-1 kilo, ilang guhit na lang, 1 kilo na. So kumuha tayo ng 10 kilo lang para lutuin, ihawin, dahil nga may okasyon, Father's Day. So nanghuli tayo. So nakakatuwa lang kasi dito lang nag-enjoy tayo, ganyan, nagpapakain, tapos lumalaki lang sila dyan. So ang kagandahan ng ganitong setup mga kagaya, so kung hindi pa kayo familiar doon sa tinatawag na aquaponics, so yung setup natin is aquaponics. So ito yung pamamaraan ng pag-aalaga ng isda at pagtatanim ng halaman sa iisang sistema. So successful po itong aquaponics natin kasi nga hindi lang tilapia yung na-harvest ko rito, pati yung mga tanim nating halaman sa ating system. So ito, mayroon din tayong mga azola dyan. Yung azola natin, pinapakain natin din yan sa ating mga alagang manok, and at the same time pagkain din ng ating tilapia. So napaka-sustainable po nitong pamamaraan ng pag-aalaga natin ng tilapia at pagtatanim ng halaman sa ganitong sistema, yung aquaponics. So kung hindi nyo po alam yung ganitong pamamaraan, pwede nyo balikan yung mga naka-upload kong video. Marami po akong uploaded video dito sa aming YouTube channel. Umpisa nang ginawa tong pond, nagkabit ako ng filter. Kasi pagka nag-umpisa ka, sa akin, sa part ko, nag-umpisa ako, natuto lang ako sa panonood sa YouTube Academy. Kaya nga ang tawag sa atin is kagaya. Gawa ng doon ako nanonood, tapos ginagaya ko yung mga sistema nila. Then later on, pag na-observe ko, ina-upgrade ko yung filter, ina-upgrade ko yung taniman ng halaman. Ganun tuloy ka talagang matututo sa ginagawa mo. Kasi makikita mo naman yun pagka mahina yung tubo ng halaman, anong magandang halamang itanim, makikita mo yan pagka nag-start ka na gumawa. Pero kung gusto nyo, maraming information naman sa internet, sa YouTube, gaya ng sinasabi ko, marami kayong mapapanood doon. Pero kung gusto nyo rin panoorin yung mga uploaded video ko mga kagaya, panoorin nyo po. Kung may katanungan din kayo, pwede kayong mag-message sa comment section. Sumasagot po ako sa abot ng aking makakaya. So nakakatuwa lang mga kagaya na sa panahong ngayon, ang mahal ng mga bilihin sa palengke, dito sa ganitong sistema, mayroon kang ma-harvest na halaman and yung isda mo, parang dalawa yung ma-harvest mo, isda sa halaman. Ayan, so nag-umpisa po tayo dito nung ating
itong aquaponics na to nung pandemic. So 2020, almost 6 years na tayo. So ayan, maraming nagsasabi na nung una kong ina-upload yung mga video ko, maraming nagsasabi na ay hindi ka makakapagpalaki ng tilapia sa concrete pond. So balikan nyo na lang mga kagaya kung sino man yung nag-comment. So yung may doubt, ang dami ko nang na-upload na video na namimingwit tayo, minibingwit natin yung inuulam natin dito, kung gaano kalalaki po yung nahuhuli naming tilapia dito sa maliit na concrete pond. So ito po ay 8 by 12 by 4 feet yung laki nya. Then yung unang linagay ko rito 400 na tilapia. Hindi ko alam kung doon sa napagbilhan ko ng fingerlings ay hindi magandang klase. Hindi siya lumaki, siguro basta hindi siya lumaki, bansot siya. So na pag-isip-isip ko, baka overstocking tayo. So hinarvest ko lahat yon, yung unang linaglag ko rito na 400 na tilapia. Then bumili uli ako ng another set na fingerlings, 300 piraso na fingerlings uli ang linagay ko rito. Then yon, after nung pangalawang laglag nating fingerlings, hindi na ako nagdadagdag ng fingerlings. Na hina-harvest ko lang yung mga malalaki. Tapos patuloy na silang dumadami rito. Ayan. Yan, patuloy silang dumarami. Pagka marami ng malalaki, i-harvest natin yung malalaki, yung matitirang maliliit, sila naman yung lalaki uli. Hindi na ako bumibili ng fingerlings. So in 6 years, almost 6 years na tayo, ganyan. Hindi ako bumibili ng fingerlings. Hina-harvest ko lang yung mga malalaki. Nung una, nagbebenta ako ng tilapia rito sa harap. Binebenta ko yung hina-harvest ko dito, nagbebenta ko dyan sa harap. So, pero nung kalaunan na, nung naglagay tayo ng ganito, azola, tapos may mga tanim tayo rito sa flood and drain setup natin. So hindi ko na binebenta yung aking tilapia. So binabawasan ko na lang yan, pang ulam namin. And then pag may mga bisita kami na gusto tikman yung alaga nating tilapia, nag-harvest tayo ng tilapia. Yun yung sineserve natin doon sa ating bisita. Ayaw ko na rin kasi siyang ibenta, kasi pag binenta ko, baka maubos siya. Siyempre, sinesustain din na itong tilapia yung mga tanim nating halaman dito sa aquaponics. So pang personal consumption lang, saka sa may bisita. Pero pwede rin siyang ibenta kasi nga kagaya nung Father's Day, kumuha tayo ng 10 kilo. 10 kilo, pagtingin ko, ang dami pa rin niya. Ang dami pa rin malalaki dyan mga kagaya. Yung mga tigi-1 kilo o mahigit kalahating kilo. So hindi nyo lang natin makita ngayon kung ano, i-zoom in natin. Ayan o, tingnan nyo kagaya. Sa ulo pa lang, sa bibig nila makikita mo kung gaano kalaki yung ating mga tilapia dyan. Ayan o. So kung gaano kalaki yung mga tilapia. So karamihan halos ganyan. Mahigit kalahating kilo. Yung iba dyan is mag-1 kilo na. So 10 kilo yung kinuha natin, siguro ano lang yon, mga 11 or 12 piraso na tilapia sa 10 kilo. So estimate nyo na mga kagaya, halos yung 1 piraso is nasa 1 kilo. Ganun kalalaki yung tilapia natin dito. Syempre meron ding mga maliliit pa. So kaya nga ang inaano ko, ina-harvest ko na yung mga malalaki para yung medyo maliliit pa wala na silang kaagaw sa pagkain, na mabibigyan din sila ng space para lumaki din. So yun, napa-update lang tayo mga kagaya. Nakakatuwa lang na pagka mayroon kang ganito sa inyong bakuran ay malaking tulong po. So ayan, mayroong ang nagtanong din sa atin kung kumikita to yung aquaponics.
May vlog na rin po ako niyan mga kagaya, panoorin nyo. Ang tanong niya kung kumikita tayo dito sa ating aquaponics. So kung gusto nyo makita rin yung kasagutan, balikan nyo na rin. Naka-upload na rin yung dito sa ating YouTube channel. So lahat halos ng gawa natin dito, karamihan ay DIY lang. Sariling sikap lang natin. So pati yung mga taniman, itong mga solapman natin, then lalong lalo na sa filter natin. So ang buhay kasi, lagi ko sinasabi, ang buhay ng ating aquaponics at ang ganda ng ating halaman ay nakasalalay sa ginawa nating filter. So satisfied ako dito sa filter na ginawa ko. So kung gusto nyo rin panoorin yan, nandito rin sa YouTube channel namin, naka-upload na yun. So yun lamang mga kagaya, natuwa lang akong i-update uli at mag-upload ng video dahil nga doon sa na-harvest natin. Ang lalaki na ng ating mga alagang tilapia. So hanggang sa muli mga kagaya, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa subscriber sa aking YouTube channel, inaanyahan kitang mag-subscribe and i-share na rin yung video na to kung sa tingin mo makaka-inspire din ng ibang farmer o mga mahilig mag-alaga ng isda at magtanim ng halaman. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.